Hindi na siya makakakita. Iyon ang mga salitang unang sumalubong kay Ricardo Montenegro nang imulat niya ang kanyang diwa. Hindi ang liwanag mula sa bintana, hindi ang puting kulay ng kisame, kundi ang malamig at matalas na hatol mula sa isang boses na hindi niya kilala. Ang boses ng doktor. Kasunod nito ay isang tili. Isang matinis at makabasag tenga na tili mula sa kanyang fiancé, si Vanessa. No, hindi yan totoo. Doc, gumawa kayo ng paraan. Ricardo, mahal ko. Naramdaman ni Ricardo ang paghawak ni Vanessa sa kanyang kamay. Mahigpit, nanginginig. Ngunit sa kabila ng kadiliman na bumabalot sa kanyang paningin, may ibang uri ng liwanag ang nabuksan sa kanyang isipan. Isang pag-arte, naisip niya. Napakagaling na pag-arte. Alam niya ang tunog ng totoong pag-aalala. Narinig niya iyon sa boses ng kanyang yumaong asawa nang minsang lagnatin ang kanilang anak na si Gabriel. Puno yun ng takot na hindi mapapantayan. Ang pag-iyak ni Vanessa ngayon, ito ay isang pagtatanghal. Bawat hikbi ay kalkulado, bawat salita ay isinulat sa isang script na tanging siya lang ang nakakaalam. Pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Pinakiramdaman niya ang bigat ng benda sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang entablado ngayon. Ang buong mundo niya ay magiging isang malawak na dilim. At sa dilim na yon, mas malinaw niyang makikita ang lahat. He needs to rest, ma'am, sabi ulit ng doktor. The trauma from the accident caused severe damage to his optic nerves. We are doing everything we can, but for now, we have to wait. Naramdaman niya ang pag-iniksyon ng gamot sa kanyang suwero. Isang pampakalma, marahil, isang pampatulog. Iyon ang gusto nilang mangyari. Ang gusto niya na mangyari. Nagpanggap siyang bumibigat ang hininga na para bang nilalamon na ng antok. Narinig niya ang mga yabag na papalayo. Ang pagsara ng pinto. Katahimikan. Ilang minuto ang lumipas. Sa gitna ng katahimikang yon, narinig niya ang pinakahihintay niya. Ang mahinang pag-click ng isang cellphone. At ang boses ni Vanessa, hindi na humihikbi, kundi malamig at walang emosyon. Buhay pa siya. Isang saglit na paghinto. Oo, nabulag nga. Pero humihinga pa. Palpak ang plano. Napuyom ang mga kamao ni Ricardo sa ilalim ng kumot. Bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso, ngunit isa ring kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Ang aksidente sa kotse ay hindi aksidente. Ito ay isang plano. At ang babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay ang nasa likod nito. Huwag kang tatawag ulit dito. Ako na ang bahala. Ang mahalaga, akin pa rin ang lahat ng ito. Isang bulag na milyonaryo ay mas madali ng kontrolin. Ang tunog ng pag-endang call ay sinundan ng isang malalim na pagbuntong hininga mula kay Vanessa. Pagkatapos ay narinig niyang muli ang mga yabag nito papalapit sa kama. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Oh, Ricardo, mahal ko! Bulong nito. At sa pagkakataong ito, puno na ulit ng pekeng pag-aalala ang boses niya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita iiwan. Alam ko, naisip ni Ricardo. Hinding-hindi mo iiwan ang perang iiwan ko. Makalipas ang ilang araw, dinala na si Ricardo pauwi sa kanyang mansyon. Nakaupo sa kanyang wheelchair, naging mas matalas ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang bawat bulong ng mga kasambahay, ang bawat kalansing ng mga kubyerto sa kusina, ang bawat yabag sa malawak na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang bahay, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang hawla na puno ng mga ahas. At si Vanessa ang reyna ng mga ito. Dahan-dahan lang sa pagtulak, baka maalog si Ricardo. Utos ni Vanessa sa isang bagong katulong. Mag-ingat kayo. Ang isang pagkakamali niyo lang ay pwedeng ikamatay niya. Palagi itong ganito. Sa harap ng lahat, si Vanessa ang perpektong tagapag-alaga, ang martir na fiancé. Pero kapag silang dalawa na lang, o kapag inaakala nitong tulog siya, naririnig ni Ricardo
ang tunay na kulay nito. Ang mga pag-irap sa hangin, ang mga pabulong na sumpa, lalo na kapag umiiyak ang kanyang anak na si Gabriel mula sa kabilang kwarto. Manahimik ka ngang bata ka, pabigat ka talaga. Iyon ang narinig niyang bulong ni Vanessa isang gabi. Ngayong hapon, nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair sa sala, nakaharap sa bintana na hindi naman niya nakikita. Pinakikinggan niya ang katahimikan. Si Vanessa ay umalis para sa isang charity meeting. Ang kanyang anak na si Gabriel ay nasa silid nito kasama ang yaya. Bigla, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mga yabag. Ang isa ay pamilyar. Ang matigas na takong ni Aling Martha, ang kanyang mayordoma. Ang isa naman ay magaan, halos hindi marinig, at tila nag-aalangan. "Sir Ricardo," sabi ni Aling Martha, "nandito na po yung bagong utility worker na kinuha ko. Pinalitan ko na po yung dati, palagi kasing nagrereklamo." Hindi umimik si Ricardo. Siya po si Clara Santos, pagpapatuloy ni Aling Martha. "Clara, magpakilala ka kay Sir." Isang sandali ng katahimikan, tila nag-aalangan ang babae na magsalita. Pagkatapos, isang boses na mahina at halos pabulong ang kanyang narinig. "Magandang hapon po, Sir Ricardo." May kakaiba sa boses na yon. Hindi ito tulad ng mga boses na sanay siyang marinig. Walang pagkukunwari, walang bahid ng ambisyon, tanging isang simpleng paggalang. "Magsimula ka na sa paglilinis ng mga bintana. At dahan-dahan lang, ayaw ni Sir ng maingay." Utos ni Aling Martha. Bago umalis, naiwan si Ricardo kasama ang babaeng nagngangalang Clara. Hindi niya ito naririnig na kumikilos. Akala niya ay umalis na rin ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naamoy niya ang banayad na amoy ng panlinis. Napakagaan ng kanyang mga kamay, napakatahimik ng kanyang pagkilos, tila isa siyang anino na gumagalaw sa paligid. Ilang oras siyang nanatili doon, nakikinig sa tahimik na pagtatrabaho ni Clara. Hanggang sa bumalik si Vanessa na may dalang ingay at artipisyal na sigla. Gabi na. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Pagkatapos ihatid ni Vanessa sa kanyang silid, nagpaalam na rin ito para matulog sa kabilang kwarto. "Para hindi kita maistorbo, mahal ko," sabi pa nito. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang mga alaalang bumabalik. Mga alaalang puno ng pagsisisi at pagdududa. Bigla, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang mga yabag ni Vanessa. Mas magaan, napakatahimik. Naghanda si Ricardo. Sino ito? Isang anino ang pumasok at naglakad palapit sa kanyang kama. Huminto ito sa tabi ng kanyang night table. May inilapag. Isang baso batay sa tunog. Hindi ito umimik. Akmang aalis na ito nang bigla itong huminto at bumulong. Sa boses na napakahina, na para lang sa sarili nito. "Magpagaling po kayo, sir." At sa isang iglap, nawala na ang anino. Naiwan si Ricardo na nakikinig sa papalayo at papawalang mga yabag. Iniangat niya ang kanyang kamay at kinapa ang night table. Isang baso. Hinawakan niya ito. Maligamgam na tubig. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na bumabalot sa kanya, sa gitna ng kanyang planong paghihiganti, isang simpleng baso ng maligamgam na tubig mula sa isang estranghero ang nag-iwan ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang patak ng katotohanan sa isang karagatan ng pagkukunwari. Sino si Clara Santos damat? Malaki ang mansyon. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Clara habang pinupunasan niya ang isang malawak na salamin sa pasilyo. Napakalaki nito na para bang kaya nitong lamunin ang buong baryo nila sa probinsya. Ang bawat sulok ay kumikinang. Ang bawat muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. Nakakatakot, ngunit kailangan niya ang trabahong ito para sa sarili niya at para sa mga alaala ng kanyang ina.
Iniisip niya ang amo, si Sir Ricardo, ang lalaking nakaupo sa wheelchair na may benda sa mga mata na hindi nagsasalita. Noong nakaraang gabi, hindi niya alam kung bakit, pero naawa siya rito. Nakita niya ang kalungkutan sa likod ng katahimikan nito, kaya't dinalhan niya ito ng tubig, isang maliit na bagay na sana'y makapagbigay ng kahit kaunting ginhawa. Natigil siya sa pag-iisip nang may marinig siyang mahinang kaluskos mula sa hardin. Sumilip siya sa bintanang salamin at nakita ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakayuko at mahigpit ang yakap sa sariling mga tuhod. Si Gabriel, ang anak ni Sir Ricardo. Kumirot ang puso niya. Sa 2 araw niya rito, palagi niyang nakikitang mag-isa ang bata. Tila ba may sarili itong mundo na puno ng takot. Dahan-dahan siyang lumabas papunta sa hardin. Sa bawat hakbang niya, lalong yumuyuko ang bata, na para bang isang mailap na hayop na handang tumakbo anumang oras. Huminto si Clara ilang talampakan mula sa bata. Hindi siya nagsalita. Sa halip, umupo siya sa damuhan, inilabas ang nakabalot na tinapay mula sa kanyang bulsa at nagsimulang kumain. Isang pandesal na may palamang mantikilya. Naramdaman niyang dahan-dahang nag-angat ng tingin ng bata. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang pagkagutom at pagtataka sa mga mata nito. Kumuha siya ng isa pang piraso ng tinapay mula sa kanyang supot, inabot ito ng dahan-dahan at inilagay sa damuhan sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa malayo, nagbibigay sa bata ng espasyo ng katahimikan. Ilang minuto ang lumipas bago niya nakitang gumalaw ang maliit na kamay ng bata. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inabot nito ang tinapay at mabilis na isinubo. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya, ngunit hindi na kasing tigas ng dati ang mga balikat nito. Ngumiti si Clara ng bahagya. Minsan, ang katahimikan at isang piraso ng tinapay ay mas mabisa pa kaysa sa 1,000 salita. Ang mga sumunod na araw ay naging ganoon. Hinahayaan ni Clara si Gabriel sa sarili nitong mundo, ngunit palagi siyang nagiiwan ng maliliit na tanda ng kanyang presensya. Isang bulaklak sa tabi ng bintana ng kwarto nito, isang malinis na laruan na inayos niya, isang baso ng gatas na nakalagay sa mesa. Hindi sila nag-uusap, ngunit alam ni Clara na nararamdaman ng bata. Isang hapon, habang naglilinis siya sa dining area, nakita niyang sinusubukan ni Gabriel na abutin ang pitzel ng orange juice. Nanginginig ang mga kamay nito. Bago pa man siya makalapit para tumulong, nadulas ang pitzel mula sa pagkakahawak ng bata. Blag. Ang malakas na tunog ng pagbagsak at ang pagkalat ng kulay kahel na likido sa puting-puting alpombra ay tila pumuno sa buong mansyon. Nanigas si Gabriel sa kinatatayuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At mula sa kung saan, lumitaw si Vanessa, ang fiancé ni Sir Ricardo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay nakangiti habang kausap ang kaibigan sa cellphone, ay biglang naging isang maskara ng galit. "Anong ginawa mo?" Sigaw nito, hindi kay Clara, kundi sa bata. "Tingnan mo ang dumi ng ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang carpet na yan? Wala ka talagang ibang ginawa kundi magdala ng problema." Nanginginig si Gabriel at mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Wala kang silbi. Isa kang pabigat." Dugtong pa ni Vanessa at ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Clara na parang mga punyal. Hindi na nakatiis si Clara. Mabilis siyang kumuha ng basahan at lumuhod para punasan ang natapong juice. Sinusubukang ilihis ang atensyon ni Vanessa palayo sa bata. "Pasensya na po, ma'am. Kasalanan ko po. Ako na po ang maglilinis." Pagsisinungaling niya. Tiningnan siya ni Vanessa mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. "Dapat lang. Yan naman ang trabaho mo." Pagkatapos ay binalingan nitong muli ang bata. "At ikaw," sabi nito, "pumasok ka sa kwarto mo. Ayokong makita ang pagmumukha mo."
Tumakbo si Gabriel paakyat ng hagdan, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Naiwan si Clara na nagpupuna sa sahig, ngunit ang mas matindi ay ang galit at awa na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Paano nasisikmura ng isang tao na maging ganito kalupit sa isang batang walang kalaban-laban? Kinagabihan, nang matapos ang kanyang mga gawain, nakita ni Clara ang isang sirang laruang kotse sa tabi ng basurahan. Alam niyang paborito yon ni Gabriel. Palagi niya itong nakikitang hawak-hawak ng bata. Marahil ay itinapon ito sa galit ni Vanessa. Dahan-dahan niya itong pinulot at dinala sa kanyang maliit na silid. Ginamit niya ang pandikit at ang maliit na sinulid na dala niya para ayusin ang mga natanggal na gulong at ang nabaling pinto. Pinunasan niya ito hanggang sa kuminis at magmukhang bago ulit. Kinabukasan, bago pa magising ang lahat, tahimik niyang inilagay ang inayos na laruan sa labas ng pinto ng silid ni Gabriel. Mula sa malayo, nakita niya ang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang pagyuko ng bata, ang pagkabigla sa mukha nito, at pagkatapos, isang bagay na hindi pa niya nakikita simula nang dumating siya. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Kinuha ni Gabriel ang kotse at niyakap ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, narinig ni Clara ang isang mahinang tunog mula sa bata. Isang tawa. Isang mahina, ngunit totoong tawa. Ang tunog na yon ay tila musika sa tahimik at malungkot na mansyon. Isang tunog ng pag-asa. Dahil sa tagumpay na yon, naging mas malakas ang loob ni Clara. Nagsimula siyang magdala ng mga luma niyang libro ng pambatang kwento. Isang hapon, nakita niya si Gabriel na nag-iisa ulit sa hardin. Dala ang isang libro, umupo siya hindi kalayuan dito. Alam mo ba, panimula niya, noong bata ako, paborito itong basahin sa akin ng nanay ko. Hindi umimik ang bata, ngunit hindi rin ito umalis. Binuksan ni Clara ang libro at nagsimulang magbasa sa mahinang boses. Kwento yon tungkol sa isang munting ibon na natutong lumipad. Habang nagbabasa siya, hindi niya namalayan na unti-unti na palang lumalapit si Gabriel hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga balikat, parehong nakatingin sa mga makukulay na larawan sa libro. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Clara na isa lang siyang katulong. Nakalimutan niya ang laki ng mansyon at ang takot na dala nito. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa tabi niya, na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Anong kababalaghan ito? Isang malamig na boses ang biglang bumasag sa kanilang munting mundo. Pareho silang napatingala ni Gabriel. Nakatayo sa harapan nila si Vanessa. Ang mga braso ay nakapameywang at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bago pa man makapagsalita si Clara, hinablot ni Vanessa ang libro mula sa kanyang mga kamay. Nagbabasa ka? Sa oras ng trabaho? At sa harap nila, walang pag-aalinlangan nitong pinunit ang libro sa gitna. Ang mga pahina na puno ng mga masasayang kwento ay nagkalat sa damuhan. Napatayo si Clara, nanginginig. Ma'am, huwag po. Hindi siya pinansin ni Vanessa. Itinuro siya nito. Ang daliri ay halos tumusok na sa kanyang mukha. Huwag mong kalimutan kung sino ka lang dito, sabi ni Vanessa. Bawat salita ay puno ng lason. Isa ka lang katulong. Para kay Ricardo, ang katahimikan ay may iba't ibang anyo. Mayroong katahimikan na mapayapa, tulad ng sa hardin tuwing umaga. Mayroong katahimikan na malungkot, tulad ng sa kwarto ng kanyang anak na si Gabriel. At mayroong katahimikan na puno ng tensyon, ang uri ng katahimikan na nagbabadyang masisira anumang oras. Ito ang katahimikang bumabalot ngayon sa sala, kung saan siya nakaupo sa kanyang wheelchair, nagpapanggap na nakikinig sa musikang klasikal mula sa speaker. Ang totoo, ang buong atensyon niya ay nasa mga tunog sa loob ng bahay. Bawat yabag, bawat bulong ay isang piraso ng palaisipan na kanyang binubuo sa dilim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa silid ni Gabriel, sinundan ng mga yabag ni Vanessa. Mabibigat at mabilis. Mga yabag ng isang taong iritado. Ano bang basurang to?
Narinig niyang sabi ni Vanessa. Ang boses nito ay matalas. Walang anumang pagkukunwari. Bakit nakakalat pa rin to dito? Ang baho? Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang kumot. Ang maliit na kumot na gawa sa pinagtagpi-tagping tela na siyang huling ginawa ng kanyang yumaong asawang si Elena para kay Gabriel bago ito pumanaw. Para kay Vanessa, isa itong basura. Para kay Ricardo, isa itong sagradong alaala. Sinundan iyon ng isang pigil na hikbi, ang hikbi ng kanyang anak. Akin na yan, sabi ng munting boses ni Gabriel, nanginginig. Bigay yan ni Mama. Wala akong pakialam kung sinong nagbigay niyan. Ang dumi-dumi na, sagot ni Vanessa. Narinig ni Ricardo ang tunog ng pagkaladkad ng tela sa sahig, papalabas ng kwarto. At pagkatapos, ang pag-iyak ni Gabriel ay naging mas malakas. Puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Isang apoy ang biglang nag-alab sa dibdib ni Ricardo. Bawat hikbi ng kanyang anak ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy na yon. Ang babaeng ito ay hindi lang pera niya ang gustong kunin. Gusto nitong burahin ang bawat bakas ng kaligayahan sa pamamahay na ito. Gusto nitong sirain ang kanyang anak. Narinig niya ang mga yabag ni Vanessa pababa ng hagdan, patungo sa kusina kung nasaan ang basurahan. Sinundan ito ng mas maliliit at nagmamadaling mga yabag. Si Gabriel, sinusubukang habulin ang alaala ng kanyang ina. Huwag po! Sigaw ng bata. Narinig ni Ricardo ang isang kaluskos, isang pagpupumiglas na sinundan ng isang mahinang kalabog. Napasinghap siya. Itinulak niya ang anak ko. Itinulak niya si Gabriel. Pakiramdam niya ay sasabog siya. Gusto niyang tumayo, sumigaw, at wakasan na ang pagpapanggap na ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maging matalino. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumagitna. Isang boses na mahinahon, ngunit sa unang pagkakataon, puno ng katatagan. Huwag po, ma'am. Si Clara. Bitiwan niyo po ang kumot. Natahimik ang lahat. Maging ang pag-iyak ni Gabriel ay humina. Narinig ni Ricardo ang mapanganib na tawa ni Vanessa. At sino ka para utusan ako? Isa ka lang katulong. Tao rin po ako, ma'am, sagot ni Clara. At sa pagkakataong ito, may diin sa kanyang boses na nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. At ang batang yan ay nasasaktan. Itinaas ni Vanessa ang kanyang boses. Wala kang pakialam. Lumayas ka sa harapan ko kung ayaw mong ikaw ang itapon ko sa labas. Hindi po basura ang alaala. Ang simpleng pangungusap na yon mula kay Clara ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na kulog. Iyon ang eksaktong mga salitang nasa puso niya. Isang estranghero ang nagsalita para sa kanya, para sa kanyang anak, para sa kanyang yumaong asawa. Tama na. Tapos na ang dula-dulaan. Dinukot ni Ricardo ang isang maliit na remote sa ilalim ng kanyang upuan at pinindot ito. Isang maliit na ilaw na tanging siya lang ang nakakaalam ang umilaw sa kanyang study table. Lando, bulong niya sa isang mikroponong nakatago sa kanyang kwelyo. Narinig mo ba yon? Opo, sir. Bawat salita. Sagot ng boses ng kanyang pinagkakatiwalaang mayordoma sa kanyang hidden earpiece. Simulan mo na ang phase 2, utos ni Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Gusto kong maging handa ang lahat. Masusunod, sir. Sa sala, ang sigawan ay umabot na sa sukdulan. Wala kang karapatan, sigaw ni Vanessa. Hampas lupa! Pak! Isang malutong na tunog ang pumuno sa hangin. Isang tunog na hindi maipagkakamali. Ang tunog ng palad na tumatama sa pisngi. Iyon na iyon, ang huling hudyat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagpipigil ni Ricardo. Hindi na siya ang bulag na milyonaryo. Siya si Ricardo Montenegro, isang ama na poprotektahan ang kanyang pamilya. Itinulak niya ng buong lakas ang mga gulong ng kanyang wheelchair.
Lumabas siya ng silid na parang isang bala. Ang katahimikan ay napalitan ng rumaragasang tunog ng kanyang galit. Pagdating niya sa bukana ng sala, isinigaw niya ang pangalan nito sa paraang hindi pa nito kailanman narinig mula sa kanya. Isang sigaw na puno ng galit at kapangyarihan. "Vanessa, anong ginagawa mo sa kanya?" Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Walang nagsalita, walang gumalaw. Hindi niya kailangang makita ang gulat sa mukha ni Vanessa. Nararamdaman niya ito. Gulat. Iyon ang salitang hindi sapat para ilarawan ang naramdaman ni Vanessa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang kamay niyang nanampal kay Clara ay nanatiling nakaangat sa hangin, nangangalay. Ang mukha niyang puno ng galit ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Si Ricardo. Sumigaw ito. Alam nito kung ano ang nangyayari. Paano? Ricardo, mahal. Nauutal niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Mabilis. Itong si Clara kasi. Sinasagot-sagot ako. Nang nagulat lang ako. Lumapit si Ricardo. Ang wheelchair nito ay gumagawa ng nakakatakot na tunog sa sahig na marmol. Huminto ito sa pagitan niya at ni Clara. Kahit nakabenda ang mga mata nito, pakiramdam ni Vanessa ay tinititigan siya nito na para bang nakikita ang bawat kasinungalingan sa kanyang kaluluwa. Umakyat ka na sa taas, Clara. Dalhin mo si Gabriel. Utos ni Ricardo. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim. Nagmamadaling sinunod ni Clara ang utos. Kinuha nito ang kumot mula sa sahig at inalalayan ang umiiyak pa ring si Gabriel paakyat ng hagdan. Nang marinig ni Vanessa ang pagsara ng pinto sa itaas, doon lang siya muling nakahinga. Ricardo, hayaan mong ipaliwanag ko. Huwag ngayon, Vanessa. Putol nito. Pagod ako. Gusto kong mapag-isa. Hindi na nagpumilit pa si Vanessa. May mali. May matinding pagkakamali. Ang Ricardo na nakilala niya sa mga nakaraang linggo ay isang anino lamang, isang taong madaling manipulahin. Ang Ricardo na kaharap niya ngayon ay ang lalaking kinakatakutan niya noon, ang makapangyarihang CEO na kayang magpaikot ng mundo sa isang salita lang. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang silid. Nilalamon siya ng inggit at takot. Ang Clara na iyon. Isang hamak na katulong, ngunit tila nakukuha nito ang lahat ng atensyon. Ang atensyon ni Gabriel at ngayon, pati na ang proteksyon ni Ricardo. Kung magpapatuloy ito, lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala. Dinukot niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Magkita tayo. Sa dati, ngayon na. Ang lugar na tinutukoy niya ay isang madilim at maingay na bar sa kabilang bahagi ng syudad. Isang lugar kung saan walang makakakilala kay Vanessa Imperial, ang sosyal na fiancé ng milyonaryong si Ricardo Montenegro. Doon, sa isang sulok, naghihintay si Marco. Ang kanyang mukha ay guwapo, ngunit may bagsik sa kanyang mga mata na hindi maitatago. Siya ang lihim ni Vanessa, ang partner in crime niya. Anong problema? Tanong agad ni Marco pagkaupo niya. Ang plano natin, sabi ni Vanessa, nanginginig ang boses. Nanganganib. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtatanggol ni Ricardo sa katulong, ang biglaang pagbabago sa kilos nito. Sumandal si Marco sa upuan at tumawa ng mapakla. Isang katulong lang? Yun ang kinakatakutan mo? Hindi mo naiintindihan, giit ni Vanessa. May kung anong meron sa babaeng yon. At si Ricardo, nag-iiba siya. Paano kung hindi naman talaga siya bulag? Natigilan si Marco. Ang ideyang yon ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nila. Imposible, sabi ni Marco, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sinigurado ko ang aksidente. Siya rin ang nagsabi na palpak ang plano. Di ba? Paalala ni Vanessa. Marco, kailangan nating bilisan.
Malapit nang maningil ang mga pinagkakautangan natin. Kung hindi natin makukuha ang pera ni Ricardo, patay tayo. Ang desperasyon ay gumuhit sa mukha ni Vanessa. Hindi lang ito tungkol sa karangyaan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kailangan nating tanggalin ang Clara na yan, sabi niya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Kailangan nating sirain siya sa paningin ni Ricardo. Nag-isip si Marco. Madali lang yan. Pagnanakaw. Palabasin nating magnanakaw siya. Sinubukan ko na, sagot ni Vanessa. Itinago ko ang isa kong bracelet at pinalabas na nawawala. Pero hindi man lang nagduda si Ricardo. Sinabi pa niyang may tiwala siya sa babaeng yun. Napamura si Marco. Kung ganon, kailangan natin ng mas mabigat. Isang bagay na hindi niya kayang palampasin. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pakete na may lamang puting pulbos. Droga, sabi niya. Itanim natin to sa mga gamit niya. Isang tawag lang sa pulis. Tapos ang problema. Tinitigan ni Vanessa ang pakete. Ito na ba talaga ang gagawin niya? Ngunit nang maalala niya ang tingin sa mga mata ni Ricardo, ang pagtatanggol nito kay Clara, nawala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Kailangan niyang gawin ito. Sige, pagsang-ayon niya. Bumalik siya sa mansyon ng hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw, umakyat siya sa hagdan at tinungo ang servants' quarters kung saan naroon ang silid ni Clara. Walang lakang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay maliit at simple. May isang lumang kama, isang maliit na aparador, at isang mesa. Sa ibabaw ng mesa, may isang lumang litrato. Kinuha niya ito. Larawan iyon ni Clara, mas bata pa, na nakangiti sa tabi ng isang babaeng payat at may sakit na nakahiga sa kama. Ang kanyang ina, marahil, may kung anong kumirot sa dibdib ni Vanessa, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Awa. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para maging mahina. Binuksan niya ang aparador. Naghahanap ng lugar para itago ang pakete. Nang buksan niya ang isang drawer, hindi damit ang nakita niya, kundi mga sobre ng perang padala. At sa likod nito, mga resibo ng bayad sa ospital. Malalaking halaga. Dito, isang mas madilim at mas matalinong ideya ang nabuo sa isip ni Vanessa. Isang nga ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kailangang itanim ang droga. Hindi niya kailangang gawin itong komplikado. Natagpuan niya ang perpektong sandata laban kay Clara. Ang desperasyon nito, ang kahirapan nito, ang pagmamahal nito sa pamilya, ang lahat ng ito ay magagamit niya para sirain ito. Ang paboritong lugar ni Ricardo Montenegro sa buong mansyon ay hindi ang kanyang malawak na opisina na puno ng mga parangal o ang balkonahe kung saan tanaw ang kanyang malawak na lupain. Ang paborito niyang lugar ngayon ay isang maliit na silid na walang bintana na nakatago sa likod ng isang estante ng mga libro sa kanyang aklatan. Sa loob ng silid na yon, sa halip na kadiliman, mayroong liwanag. Ang liwanag na nagmumula sa isang pader na puno ng mga monitor. 16 na screen, 16 na iba't ibang anggulo ng kanyang bahay. Mula sa sala, sa kusina, sa hardin, hanggang sa mga pasilyo. Wala siyang benda sa mata. Ang kanyang paningin ay malinaw na malinaw. Dito, sa lihim na silid na ito, siya ang Diyos. Nakikita niya ang lahat. Naririnig niya ang lahat. Dito niya pinapanood ang dula-dulaan na siya mismo ang nagsulat. Ang pagkabulag niya ay ang pinakamatalas niyang sandata. Pinindot niya ang isang buton at nag-rewind ng recording mula kagabi. Lumabas sa isa sa mga screen ang imahe ng isang madilim na bar. Nakita niya si Vanessa, ang mukha ay puno ng pagkabalisa. At pagkatapos ay dumating si Marco. Marco Sandoval, bulong ni Ricardo sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Isang private investigator ang kinuha niya pagkatapos mismo ng aksidente. 1 linggo lang ang kinailangan nito
para matuklasan ng lahat ang relasyon ni Vanessa at Marco, ang kanilang mga nagdaang panloloko at ang malaking utang nila sa isang sindikato. Ang aksidente ay ang kanilang desperadong solusyon. Pinanood ni Ricardo ang buong pag-uusap nila. Narinig niya ang plano tungkol sa droga. Naramdaman niyang muli ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanya. Pinindot niya ang play sa isa pang recording. Ang oras, hating gabi. Ang lokasyon, ang pasilyo papunta sa servants' quarters. Nakita niya ang anino ni Vanessa na dahan-dahang pumasok sa silid ni Clara. Nag-zoom in siya. Nakita niya ang pagkuha ni Vanessa sa litrato. Nakita niya ang sandaling pag-aatubili sa mukha nito bago muling nagbalik ang determinsayon at nakita niya nang buksan nito ang drawer at matuklasan ang mga resibo ng ospital. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Mas matalino ka kaysa sa inaasahan ko, Vanessa, ngunit hindi sapat. Pinatay niya ang recording ni Vanessa at pinili ang isa pa. Ang screen ngayon ay nagpapakita ng hardin. Kinunan kaninang umaga. Naroon si Clara, matiyagang dinidiligan ang mga halaman. Lumapit si Gabriel at sa unang pagkakataon, hindi ito nagtago. Tumulong ito sa pagdidilig. Pagkatapos, naupo sila sa damuhan. Inilabas ni Clara ang isang mansanas, hinati ito sa dalawa, at ibinigay ang kalahati kay Gabriel. Nagkwentuhan sila. Hindi marinig ni Ricardo ang kanilang mga sinasabi, ngunit nakikita niya ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nakikita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Isang kislap na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para protektahan ang kislap na yon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Si Clara, isang babaeng dumating na parang isang mahinang ihip ng hangin, ngunit nagdala ng malakas na bagyo ng pagbabago sa kanilang buhay. Ipinakita nito sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasamaan sa mundo, mayroon pa ring kabutihan, mayroon pa ring pag-asa. Huminga siya ng malalim. Tama na ang panunood. Oras na para umarte. Oras na para sa huling yugto ng kanyang plano. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mayordoma. Lando, ihanda mo ang lahat para sa isang hapunan bukas ng gabi. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Isang maliit na selebrasyon. Masusunod, sir. Ano po ang okasyon? Tanong ni Lando. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo habang nakatingin sa mukha ni Vanessa na naka-freeze sa isa sa mga screen. Oras na para sa huling akto. Bumalik ang tingin niya sa monitor kung saan naglalaro pa rin sa hardin sina Clara at Gabriel. Sa screen, nakita niya si Clara na tumingin sa direksyon ng bintana ng aklatan. Tila nag-aalala. Bumalik siya sa kanyang silid, hindi alam na ang bawat kilos niya ay nasubaybayan. Umupo si Clara sa kanyang kama. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ina. Tinitigan niya ito. Inay! Bulong niya. At kahit walang audio, nababasa ni Ricardo ang mga salita sa kanyang mga labi. Sana po ginagawa ko ang tama. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ricardo sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagkakasala. Ginamit niya ang babaeng ito sa kanyang plano. Isinama niya ito sa isang mapanganib na laro nang hindi nito alam. Patawarin mo ako, Clara. Bulong niya sa hangin. Pagkatapos nito, babawi ako sa'yo. Pangako. Pinatay niya ang lahat ng monitor. Ang silid ay binalot ng dilim. Ngunit sa isipan ni Ricardo, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kailangan niyang gawin. Bukas ng gabi, babagsak ang kurtina. At hindi lahat ay makakatanggap ng masayang pagtatapos. Isang selebrasyon. Iyon ang sinabi ni Aling Martha kay Clara. Isang biglaang hapunan para ay celebrate ang unti-unting pagbuti ng kondisyon ni Sir Ricardo.
Ngunit habang nag-aayos siya ng mga plato sa mahabang lamesa, hindi niya maramdaman ang anumang saya. Sa halip, isang mabigat na kaba ang dumadagan sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng mansyon ay puno ng tensyon. Si Ma'am Vanessa ay kanina pa pabalik-balik. Ang ngiti sa labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May bisita raw itong darating, isang family friend. At si Sir Ricardo, mula pa kaninang umaga, ay nasa loob lang ng kanyang silid. Tahimik. Masyadong tahimik. Clara, pakibilisan mo dyan, utos ni Vanessa. At siguraduhin mong nasa kwarto lang si Gabriel mamaya. Ayoko ng anumang istorbo. Tumangulang si Clara. Sa mga nakaraang araw, lalo pang naging malupit si Vanessa sa kanya, lalo na kapag wala si Sir Ricardo sa paligid. Ngunit natutunan na niyang tiisin ito. Para kay Gabriel. Para sa trabahong ito. Nang dumating ang gabi, dumating din ang bisita. Isang lalaking nakangisi na ipinakilala ni Vanessa bilang si Marco. May kung anong hindi maganda sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tinging mapanuri at mapanghamak. Nagsimula ang hapunan. Si Ricardo ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa kabisera ng mesa. Si Vanessa ay nasa kanyang kanan at si Marco ay nasa kaliwa. Si Clara ay nakatayo sa isang sulok, handang tumulong kung may kailangan. Ang usapan sa mesa ay puro pagkukunwari. Tawa ni Vanessa, mga papuri ni Marco. Si Ricardo ay halos hindi nagsasalita. Paminsan-minsan lang tumatango. Alam mo, Ricardo, sabi ni Marco, swerte ka pa rin at nandyan si Vanessa para alagaan ka. Hindi lahat ng babae ay kayang magtiis sa ganyang sitwasyon. Ngumiti si Vanessa. Ano ka ba, Marco? Gagawin ko ang lahat para sa mahal ko. Biglang nagsalita si Ricardo. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit sapat na para patigilin ang lahat. Clara. Napalingon si Clara. Po, sir? Halika dito, sabi ni Ricardo. Tumayo ka sa tabi ko. Nagulat ang lahat. Si Vanessa ay nanlaki ang mga mata. Si Marco ay napakunot noo. Kahit si Clara ay nag-alangan. Pero sir, ang trabaho ko po. Sinabi kong halika dito. Pag-uulit ni Ricardo. Sa pagkakataong ito ay may diin na hindi maaring suwayin. Nanginginig na lumapit si Clara at tumayo sa likod ng wheelchair ni Ricardo. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Vanessa at Marco na nakatutok sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito, Ricardo? Tanong ni Vanessa. Hindi na maitago ang iritasyon sa boses. Hindi siya sinagot ni Ricardo. Sa halip, nagsalita ito sa isang paraang tila may inaanunsyo. Nagpatawag ako ng hapunan ngayong gabi dahil meron akong magandang balita. Isang milagro. Dahan-dahan, inangat ni Ricardo ang kanyang mga kamay at hinawakan ng benda sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, tinanggal niya ito. Napasinghap si Clara. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata. At tumingin, diretsong tumingin kay Vanessa. Nakakakita na ako, Vanessa. Ang mukha ni Vanessa ay nagmistulang papel sa putla. Napanganga siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paanong ang milagro? Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay malamig na parang yelo. Ay ang kakayahang makita ang katotohanan kahit sa gitna ng kadiliman. Tumayo siya, hindi mula sa wheelchair. Tumayo siya gamit ang sarili niyang mga paa. Matatag, matangkad, makapangyarihan, napaatras si Vanessa. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo lahat, Vanessa, sabi ni Ricardo. Pumalakpak siya ng 2 beses. Biglang bumukas ang ilaw sa isang pader at isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. At meron akong palabas para sa inyong lahat. Sa screen, lumabas ang isang video. Isang video na kuha sa loob ng kwarto sa ospital. Narinig ni Clara ang boses ni Vanessa. Malamig at walang emosyon. Buhay pa siya.
palpak ang plano. Sumunod na video. Si Vanessa. Sinusumbatan si Gabriel, tinatawag itong pabigat. Sunod na video. Si Vanessa, hinahalikan si Marco sa isang madilim na bar. Sunod na video. Si Vanessa at Marco, pinag-uusapan ang pagtatanim ng droga sa gamit ni Clara. Bawat video ay isang pako na lalong nagbaon kay Vanessa sa kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Si Marco naman ay namumutla at hindi mapakali sa kanyang upuan. Sa saan mo nakuha yan? Sigaw ni Vanessa. Ang bahay ko ay may maraming mata, Vanessa. Sagot ni Ricardo. At lahat sila nakatingin sa'yo. Iyon na ang huli. Tuluyang bumagsak si Vanessa. Napaluhod siya. Humahagulgol. Papatawarin mo ko, Ricardo. Pakiusap. Ngunit walang awa sa mga mata ni Ricardo. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagsisisi. Ang sayo ay pagkatakot lang dahil nahuli ka. Tumingin siya sa mga guard na biglang pumasok sa silid. Ilabas niyo sila. Habang kinakaladkad palabas si Vanessa at Marco, isang huling halakhak ang pinakawalan ni Vanessa. Isang halakhak na puno ng kabaliwan at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Ricardo. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Nang mawala na sila at muling bumalik ang katahimikan, doon lang napagtanto ni Clara na kanina pa pala siya hindi humihinga. Nanginginig ang buong katawan niya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang dula. Naramdaman niyang lumingon sa kanya si Ricardo. Ang mga mata nito, na ngayon lang niya nakita, ay puno ng mga emosyon na hindi niya maintindihan. Pagsisisi, pasasalamat, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Salamat, Clara, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malambing na ngayon. Iniligtas mo ang anak ko at ipinakita mo sa akin ang tunay na kabutihan. Hindi alam ni Clara ang sasabihin. Ang utak niya ay gulong-gulo pa rin. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nagpanggap na bulag, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang amo niya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis sa matira. Ang katahimikan sa mansyon ay iba na. Hindi na ito ang katahimikang may bigat at puno ng pagbabanta na pinakikinggan ni Ricardo sa loob ng maraming linggo. Ang katahimikan ngayon ay payapa. May halong tunog ng mahinang pag-awit ni Clara mula sa kusina at paminsan-minsan ang pinakamahalagang tunog sa lahat, ang tawa ng kanyang anak na si Gabriel. Lumipas ang ilang linggo mula ng gabing iyon. Ang pag-alis ni Vanessa ay parang pag-alis ng isang madilim na ulap sa kanilang tahanan. Ang hangin ay mas magaan. Ang mga kulay sa paligid ay tila mas matingkad. Ngayong hapon, nasa hardin silang tatlo. Isang ideya ni Clara. Para po makalanghap ng sariwang hangin si Sir Gabriel. Sabi nito, pinanood ni Ricardo ang kanyang anak. Si Gabriel, na dati laging nakayuko at nagtatago, ay ngayoy masayang naghuhukay ng maliit na butas sa lupa gamit ang isang pala. Si Clara naman ay nasa tabi nito, matiyagang itinuturo kung paano ilalagay ang isang maliit na buto ng sunflower. Ganyan, dahan-dahan lang, sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng lambing. Para paglaki niya, kasing tangkad mo na siya. Napangiti si Gabriel, isang tunay, malawak na ngiti. At sa bawat ngiti ng kanyang anak, pakiramdam ni Ricardo ay may isang piraso ng kanyang puso na nabubuo muli. Lumapit siya sa kanila. Mukhang masaya kayo dyan. Nag-angat ng tingin si Clara at sa isang saglit nahuli niya ang kislap sa mga mata nito bago ito muling yumuko, tila nahihiya. Ang dinamika sa pagitan nila ay nagbago. Hindi na siya ang amo at ito ang katulong. Sila ay 2 taong nag-aalaga sa isang bata. Sila ay halos parang isang pamilya. Tinuturuan ko lang po si Gabriel kung paano magtanim, sabi ni Clara. Umupo si Ricardo sa damuhan,
Hindi alintana ang dumi na maaaring dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Ang asawa ko, panimula niya, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Matagal na siyang hindi nagsasalita tungkol kay Elena. Mahilig din siyang magtanim. Siya ang nag-alaga sa lahat ng rosas diyan. Nakita niyang nakikinig ng mabuti si Clara. Mahal na mahal niya si Gabriel. Pagpapatuloy ni Ricardo, bago siya mawala, ang tanging hiling niya ay alagaan ko ang anak namin. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko sapat na ang pagbibigay ng lahat ng bagay na material. Pero ipinakita mo sa akin na mali ako, Clara. Ang kailangan pala niya ay pagmamahal at pasensya. Tumingin siya kay Clara. Mga bagay na ibinigay mo ng walang pag-aalinlangan. Namula ang mga pisngi ni Clara. Wala po yun, sir. Mahal ko po si Gabriel. Ricardo na lang, sabi niya. Hindi mo na kailangang tawaging sir. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang paghukay ni Gabriel. Ang nanay ko rin po, biglang sabi ni Clara sa mahinang boses. Mahilig sa mga bulaklak. Kahit nakahiga na lang siya sa sakit, palagi siyang nagpapalagay ng isang bulaklak sa florera sa tabi niya. Sabi niya, paalala raw iyon na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroon pa ring ganda. Ngayon, naintindihan na ni Ricardo kung saan nanggagaling ang kabutihan ni Clara. Nagmula ito sa pagmamahal, nagmula ito sa sakripisyo. Samantala, sa isang marumi at masikip na apartment sa kabilang dulo ng lungsod, walang anumang ganda ang natatanaw. Galit, desperasyon. Iyon lang ang nararamdaman ni Vanessa at Marco. Isang malaking lalaking may tattoo ang kaharap nila. Nakatayo na parang isang bundok ng panganib. Isang linggo, sabi ng lalaki. Ang boses ay mababa at nakakatakot. Isang linggo para bayaran ang utang nyo. Kung hindi, ngumisi ito. At ang nanggising iyon ay mas masahol pa sa isang banta. Nang makaalis ang lalaki, napasabunot si Vanessa sa kanyang buhok. Wala na tayo. Wala na tayong pera. Wala na tayong pag-asa. Mayroon pa, sabi ni Marco. Ang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Mayroon pang isang paraan. Tumingin sa kanya si Vanessa. Kukunin natin ang pinakamahalaga sa kanya, sabi ni Marco. At sisiguraduhin nating ang babaeng iyon ang magbabayad. Puno ng kamandag ang kanyang mga salita. Kukunin natin ang bata at ipapalabas natin na ang Clara na iyon dahil sa desperasyon sa pera ang may kagagawan ng lahat. Balik sa hardin, papalubog na ang araw. Ang ginintuang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Clara. At sa sandaling iyon, para kay Ricardo, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Naramdaman niyang may bumubulong sa kanyang puso. Isang salita. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang ipagtapat. Clara, panimula niya. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Ngunit natigilan siya. Masyado pang maga. Kakagaling lang niya sa isang malaking pagtataksil. At si Clara, ayaw niyang biglain ito. Ayaw niyang isipin nito na ginagamit niya lang ito. Huminga siya ng malalim at pinili ang mas ligtas na mga salita. Clara, manatili ka sana sa tabi namin. Nakita niya ang bahagyang pagkalito at marahil isang pahiwatig ng pagkadismaya sa mga mata nito. Ngumiti ito ng pilit. Opo, sir. Ricardo, sagot nito. Hindi ko po kayo iiwan ni Gabriel. Tumango si Ricardo. Ngunit sa loob niya, mayroong panghihinayang. Ang mga salitang iyon ay hindi sapat. Hindi sapat para iparating ang tunay na sigaw ng kanyang puso. Ang gabi ay dumating kasama ng isang malakas na bagyo. Nagsimula ito bilang isang ambon, ngunit mabilis na naging isang malakas na buhos ng ulan na sinasabayan ng matatalas na kidlat at nakabibinging kulog. Para kay Clara, ang panahon sa labas ay tila isang salamin ng namumuong kaba sa kanyang dibdib.
Kakatapos niya lang patulugin si Gabriel. Kinantahan niya ito ng isang uyayi, ang paboritong kanta ng kanyang ina, hanggang sa pumikit ang mga mata nito at maging mahimbing ang paghinga. Bago umalis, hinalikan niya ito sa noo at maingat na isinara ang bintana para hindi ito maginawin. Tiniyak niyang nakalock ito. Pagbaba niya, naabutan niya si Ricardo sa sala, nakatayo sa harap ng malaking bintana. Pinapanood ang bagsik ng ulan. Ang lakas ng ulan, sabi ni Clara. Lumingon si Ricardo at ngumiti. Oo nga, buti na lang at ligtas tayong lahat sa loob. May gusto sanang sabihin si Clara. Gusto niyang tanungin ang tungkol sa usapan nila sa hardin kanina. Gusto niyang linawin ang namumuong damdamin sa pagitan nila. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang magsalita, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Sige po, sabi na lang niya. Matutulog na po ako. Tumango si Ricardo, ngunit nanatili ang mga mata nito sa kanya hanggang sa makaliko siya sa pasilyo. Sa kanyang silid, hindi siya dinalaw ng antok. Pinakikinggan niya ang bawat patak ng ulan, ang bawat dagundong ng kulog. May kung anong pakiramdam na nagsasabing may masamang mangyayari. Isang pakiramdam na gumagapang sa kanyang balat. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, nang medyo tumila na ang bagyo, dahan-dahan siyang nilamon ng pagod. Nagising siya sa isang sigaw. Sir Gabriel, wala po siya sa kwarto niya. Ang sigaw ni Aling Martha ay parang isang alarmang gumising sa buong mansyon. Napabalikwas si Clara mula sa kanyang kama. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Patakbo siyang lumabas ng silid. Naabutan niya si Ricardo, nakalalabas lang din ng kwarto nito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sabay silang tumakbo papunta sa silid ni Gabriel. Ang kama ay walang laman, ang kumot ay gusot, at ang bintana na isinara at nilock niya kanina ay bukas na bukas. Ang kurtina ay iwinawagayway ng malakas na hangin mula sa labas. Gabriel! Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay puno ng panik. Gabriel, anak! Nagsimula ang isang nagkakagulong paghahanap. Ang lahat ng kasambahay ay gising na. Tinatawag ang pangalan ng bata. Tiningnan ni Clara ang bawat sulok. Ang ilalim ng kama, ang loob ng aparador, ang banyo. Wala. Parang bulang naglaho si Gabriel. Tumawag kayo ng pulis! Utos ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig. Si Clara ay napaluhod sa sahig. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito pwedeng mangyari. Saan nagpunta ang bata? Paano? Ang bintana, sigurado siyang isinara niya iyon. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay kumikinang sa madilim na gabi. Isang matangkad at seryosong inspektor ang pumasok at nagsimulang magtanong. Sino ang huling nakakita sa bata? Ako po, sabi ni Clara, nanginginig. Pinatulog ko po siya. Tinitigan siya ng inspektor. May napansin ka bang kakaiba? Umiling si Clara. Wala po. Isinara ko po ang bintana at tiniyak na nakalock. Habang nagsisiyasat ang ibang pulis sa kwarto, ang inspektor ay nagpatuloy sa pagtatanong kay Clara. Hanggang sa isang pulis ang lumabas mula sa servants' quarters, ang area kung nasaan ang silid niya. Inspektor, may nahanap po kami. May dala itong isang malaking brown envelope. Nakatago po ito sa ilalim ng kama ni Clara Santos. Binuksan ng inspektor ang envelope. Ang laman nito ay isang makapal na tumpok ng pera. Libu-libong piso. At sa ilalim ng pera, may ilang piraso ng papel. Ano to? Tanong ng inspektor. Binasa niya ang isa sa mga papel, isang sulat. Ito ay isang ransom note. Sabi ng inspektor, ang boses ay malamig. Nagsasabing kung gusto ni Mr. Montenegro na makitang buhay ang anak niya, kailangan niyang maghanda ng 10 milyong piso. At tumingin ang inspektor kay Clara, ang mga mata ay puno ng akusasyon.
ulat ay nagsasabi rin na huwag magtiwala sa mga taong malapit sa kanya, lalo na sa mga nagpapanggap na mabait. Hindi maintindihan ni Clara ang nangyayari. Hindi! Hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Talaga ba? Sabi ng inspektor. Inilabas niya ang isa pang papel. Dahil may nakuha rin kaming mga kopya ng resibo ng ospital, mukhang malaki ang utang na iniwan ng nanay mo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kahirapan, ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Isang patibong. Ito ay isang napakagaling na patibong. Hindi ko po yan magagawa. Sigaw niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Mahal ko po si Gabriel. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng tulong, ng paniniwala. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Ricardo ay isang bagay na mas masakit pa sa sampal ni Vanessa. Isang bagay na dumurog sa kanyang puso. Pagkalito, pagdududa, at sakit. Sir, Ricardo, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, hindi sumagot si Ricardo. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng paghihirap. Dalhin niyo siya, utos ng inspektor sa mga kasama. Lumapit ang dalawang pulis. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Pilit siyang isinasama. Hindi! Bitiwan niyo ko. Wala akong kasalanan. Ipinusod nila ang kanyang mga kamay sa likod. At narinig niya ang tunog na sisira sa kanyang mundo. Ang malamig, matigas na pagklik ng posas sa kanyang mga pulso. Sa istasyon ng pulis, ang hangin ay mabigat at amoy desperasyon. Dinala siya sa isang maliit at malamig na interrogation room. Sa loob, nakaupo si Clara sa isang bakal na upuan. Ang mukha ay namumugto sa kaiiyak. Ang mga pulso ay namumula sa bakas ng posas. Nang makita siya nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata nito. Sir Ricardo. Umupo si Ricardo sa upuang nasa harapan niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Clara, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Ikaw ba? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Clara na para bang sinaksak niya ito. Umiling ito, ang mga luha ay muling bumuhos. Hindi ko po magagawa yon. Alam niyo yan. Mahal ko si Gabriel na parang tunay kong kapatid. Pero ang ebidensya, Clara, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng yon? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay bahagyang tumaas. Gusto niyang maniwala. Kailangan lang niya ng isang bagay na makakapitan. Biglang nag-angat ng tingin si Clara. Ang mga mata ay nanlalaki na para bang may biglang naalala. Ang pag-iyak niya ay napalitan ng desperasyon. Ang bintana. Sir Ricardo, ang bintana. Sigurado po ako na nilak ko yon bago ako umalis ng kwarto. Pero pagdating natin, bukas na bukas, may pumasok. May ibang taong pumasok sa kwarto ni Gabriel. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang dilim, ang tunog ng kulog, at bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang anino na nakatayo sa tabi ng kama ni Gabriel nang pumasok siya para mag-goodnight. Akala niya ay imahinasyon lang dala ng pagod. Ngunit ngayon, may naamoy akong kakaiba. Bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay Ricardo. Amoy sigarilyo at may nakita akong kumikinang sa dilim. Kumikinang? Sa braso niya, sa may pulso. Isang tattoo. At doon, sa gitna ng kanyang pagkasira, isang malinaw na imahe ang nabuo sa kanyang isip. Ang imahe ng tattoo na nasinagan ng kidlat. Isang alakdan. May tattoo siyang alakdan sa pulso. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Napahampas si Ricardo sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Alakdan. Iisa lang ang taong kilala niyang may ganoong tattoo.
Nakita niya yon sa isa sa mga litratong kuha ng kanyang private investigator, si Marco. Tumayo si Ricardo. Ang duda sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy ng determinasyon. Lahat ng ito ay gawagaw ni Vanessa, isang perpektong patibong, at muntik na siyang mahulog dito. Nagkamali kayo, sabi ni Ricardo, hindi kay Clara, kundi sa two-way mirror na alam niyang pinanonoodan ng mga pulis. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Bitawan niyo siya. Humarap siya kay Clara at sa pagkakataong ito, ang nakita nito sa mga mata niya ay ang bagay na pinakahihintay nito. Tiwala. Ganap at walang alinlangang tiwala. Patawarin mo ako, Clara, sabi niya. Patawarin mo ako sa pagdududa ko. Bago pa man makasagot si Clara, biglang tumunog ang cellphone ni Ricardo. Isang unknown number. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Puno ng tagumpay at lason. Ang boses ni Vanessa. Kamusta, Ricardo? Narinig ko, nasa kulungan na pala ang bago mong paborito. Hindi sumagot si Ricardo. Hinayaan niya itong magsalita. Nasa amin ang anak mo. At kung gusto mong makita siyang buhay ulit, simple lang ang gagawin mo. Nagkaroon ng isang nakakakilabot na paghinto. Sisiguraduhin mong mananatili sa kulungan ang mamamatay tao mong katulong. Ang bawat salita ni Vanessa ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Ngunit sa ilalim ng galit, isang malamig na determinasyon ang nabuo. Hindi na siya ang taong nagtatagos sa dilim. Oras na para lumaban sa liwanag. Ano ang gusto mo, Vanessa? Tanong ni Ricardo. Pinapanatili niyang kalmado ang kanyang boses habang sumisenya sa inspektor na nasa labas na i-trace ang tawag. Simple lang, Ricardo. 10 milyon. At ang babaeng yan, gusto kong mabulok siya sa kulungan. Bayad sa lahat ng kahihiyang ipinadama niyo sa akin. Sagot ni Vanessa. May halong kabaliwan sa kanyang tawa. Sige, sabi ni Ricardo. At sa pagsang-ayon niyang iyon, nakita niya ang gulat sa mga mata ni Clara. Ibibigay ko ang gusto mo. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Magaling. Maghintay ka ng tawag ko para sa detalye, sabi ni Vanessa bago ibaba ang telepono. Pagkababa ng tawag, hinarap agad ni Ricardo ang inspektor. Nakuha niyo ba? Umiling ang inspektor. Masyadong mabilis, pero alam na naming ginagamit nila ang isang burner phone. Mahirap i-trace. Dito na pumasok ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nang tumingin siya kay Clara, nakita niya itong nakapikit. Tila may malalim na iniisip. Ang boses ni Vanessa, ang tawa nito, ang pagbabanta. Lahat ay umalingaw-ngaw sa isip ni Clara. Ngunit may isa pang bagay siyang narinig. Isang tunog sa background. Isang tunog na pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy. May narinig po ako, sabi niya, sinubukang alalahanin. Habang nagsasalita si Ma'am Vanessa, isang tunog. Parang busina. Busina ng sasakyan? Tanong ng inspektor. Umiling si Clara. Hindi po. Mas mahaba. At malungkot. Paulit-ulit. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Pinilit ang sarili na bumalik sa sandaling iyon. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong unang linggo niya sa syudad, minsang napadaan siya sa isang lugar malapit sa pier. Narinig niya ang eksaktong tunog na yon. Busina ng barko, sabi niya nang may kasiguraduhan. Galing po sa Pantalan. May isang lumang bodega malapit doon. Madilim at walang masyadong tao. Posibleng nandoon sila. Nagkatinginan si Ricardo at ang inspektor. Isang malayong teorya. Ngunit sa puntong ito na ang pinakamalinaw nilang lead. Ihanda ang isang team. Utos ni Ricardo sa inspektor. Ako mismo ang sasama. Pero Mr. Montenegro, masyadong delikado. Anak ko ang pinag-uusapan natin. Putol ni Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy.
Gagawin ko ang lahat. Tumingin siya kay Clara. At kailangan ko siya. Sa ilalim ng proteksyon ng mga pulis, isinama si Clara. Siya ang magiging gabay nila. Habang papalapit ang van sa lumang pantalan, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Clara. Bawat bodega na madadaanan nila ay tinititigan niya. Nagbabaka sakaling may makitang senyales. At doon, sa dulo ng isang madilim na eskinita, nakita niya ito. Isang itim na kotse, kaparehong kotse na minsan niyang nakitang minamaneho ni Marco. Nakaparada ito sa likod ng isang malaki at kinakalawang na bodega. Doon po, turo niya, nanginginig. Nang makita ni Ricardo ang kotse, alam niyang tama si Clara. Ang plano ay nabuo ng mabilis. Ang SWAT team ay papasok mula sa likod. Siya at ang ilang pulis ay dadaan sa harap. Ang pagsalakay ay mabilis at tahimik. Sinira nila ang lock ng pinto. Sa loob, madilim at amoy alikabok. May isang bumbilya lang na nakabitin sa gitna. Nagbibigay ng kaunting liwanag. At sa ilalim ng liwanag na yon, nakita nila ang eksena. Si Gabriel, nakatali sa isang upuan sa gitna. May busal sa bibig. Si Vanessa, nakatayo sa tabi nito. May hawak na patalim. At si Marco, nakatayo malapit sa pinto. May hawak na baril. At ang tattoo na alakdan ay kitang-kita sa kanyang pulso. Isang maling galaw, Ricardo, sabi ni Marco. Itinutok ang baril kay Gabriel. At tapos ang laro. Huwag, Marco. Pakiusap ni Ricardo. Itinaas ang kanyang mga kamay. Pera lang ang habol niyo, di ba? Ibibigay ko. Pakawalan niyo lang ang anak ko. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Ricardo at Marco, si Clara, nakasama ng isang pulis. Malapit sa isang gilid ay may ibang napansin. Isang maliit na pinto sa gilid ng bodega, bahagyang nakaawang. Alam niyang iyon ang tanging pagkakataon niya. Sumenya siya sa pulis at dahan-dahang gumapang palayo sa kaguluhan. Sa gitna, ang tensyon ay tumitindi. Huli na ang lahat, Ricardo! Sigaw ni Vanessa. Dapat noon mo pa ibinigay ang lahat sa akin. Sa desperasyon, gumawa ng isang mabilis na kilos si Marco. Itinulak niya si Vanessa papunta kay Ricardo at itinutok ang baril sa mga pulis. Sa kaguluhang iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi si Ricardo ang tinamaan. Si Marco, sa kanyang pagmamadali, ay nabaril ng isang sniper mula sa spaghetti. Bumagsak ito sa sahig, walang buhay. Kasabay ng putok, tumakbo si Ricardo papunta sa kanyang anak. Ngunit si Vanessa, sa huling hininga ng kanyang kabaliwan, ay hinila si Gabriel at itinutok ang patalim sa leeg nito. Huwag kang lalapit. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang banta, isang sigaw ang narinig mula sa kanyang likuran. Bitiwan mo siya! Lumingon si Vanessa at nakita si Clara. May hawak na isang mahabang tubo na nakuha niya mula sa labas. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at tapang, ipinalo ni Clara ang tubo sa kamay ni Vanessa na may hawak ng patalim. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Sa pagkakataong yon, sinunggaban ni Ricardo si Vanessa palayo sa bata, habang si Clara naman ay mabilis na kinalagan si Gabriel at niyakap ito ng mahigpit. Mama Clara, hikbi ng bata. Natakot ako. Shh, nandito na ako. Ligtas ka na, sabi ni Clara. Hinahaplos ang buhok ng bata habang ang sarili niyang luha ay dumadaloy. Dumating ang mga pulis at pinusasan si Vanessa na ngayon ay sumisigaw at nagwawala na parang isang nasisiraang bait. Ngunit hindi na ito pinansin ni Ricardo. Ang tanging nakikita niya ay sina Clara at Gabriel magkayakap sa gitna ng silid. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mundo. Nilapitan niya sila. Lumuhod siya sa kanilang harapan. Hindi alintana ang dumi sa sahig. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ang malakas na si Ricardo Montenegro ay umiyak. Ininiyak niya ang lahat ng takot,
ang lahat ng sakit, ang lahat ng pasasalamat. Niyakap niya silang dalawa ng mahigpit at sa yakap na yon, naramdaman niyang sa wakas, buo na siyang muli. Lumipas ang ilang buwan. Ang panahon ng bagyo ay napalitan ng panahon ng anihan. Ang mansyon sa syudad na dating naging saksi sa napakaraming kasinungalingan at sakit ay pansamantala nilang iniwan. Ngayon, narito sila sa hasyenda ng mga Montenegro sa probinsya. Dito, ang hangin ay mas sariwa, ang langit ay mas malawak, at ang buhay ay mas simple. Mula sa balkonahe ng lumang bahay, pinanood ni Ricardo sina Clara at Gabriel na naghahabulan sa malawak na damuhan. Ang tawa ni Gabriel ay malakas at malaya. Isang tunog na dati pangarap lang para kay Ricardo. Si Clara naman, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin, ang kanyang mukha ay puno ng sinag ng kaligayahan. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Isang lumang dyaryo ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Ricardo. Sa front page, naroon ang balita. Vanessa Imperial at Marco Sandoval hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Binasa niya yon kanina. Hindi para magsaya sa kanilang kapahamakan, kundi para isara na ng tuluyan ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang lalim ng iniisip natin Napalingon si Ricardo. Nakatayo sa tabi niya si Clara, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Para sa'yo, sabi nito. Inaabot ang 1 tasa. Ngumiti si Ricardo. Salamat! Naupo si Clara sa tabi niya. Sa loob ng ilang sandali, pareho silang tahimik. Pinapanood si Gabriel na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa isang tuta. Masaya siya dito, sabi ni Clara. Tayong lahat, sagot ni Ricardo, at tinitigan niya si Clara. Ang babaeng simple, ang babaeng minsang inakala niyang isang hamak na katulong, ang babaeng nagligtas sa kanila sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Clara, panimula niya, ang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis, tulad noong unang beses niyang narinig ang boses nito. May gusto akong sabihin sa'yo. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting kaba. Noong una kitang nakilala, ang mundo ko ay puno ng dilim. Isang dilim na ako mismo ang gumawa. Akala ko, sa pamamagitan ng pagpapanggap na bulag, makikita ko ang katotohanan. At nakita ko ang kasamaan, ang kasakiman, pero hindi lang yon ang nakita ko. Huminga siya ng malalim. Nakita rin kita. Nakita ko ang puso mo. Ipinakita mo sa akin na kahit gaano pa kadaming pera ang mayroon ako, walang halaga ang mga yon kung wala kang pamilyang uuwian. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinuruan mo akong umibig ulit. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Clara. Hindi ko maibibigay sa iyo ang buong mundo, Clara, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero ipinapangako ko ang buong buhay ko para bumuo ng isang mundo para sa ating tatlo. Dahan-dahan, sa harap ng papalubog na araw, lumuhod si Ricardo Montenegro. Hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. Wala siyang dalang singsing na diamante. Ang dala niya lang ay ang kanyang puso. Clara Santos, papayag ka bang maging ilaw ng aming tahanan? Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Ngunit ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Dahan-dahan, tumango siya. Oo, Ricardo, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Oo. Tumayo si Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, lahat ng sakit ng nakaraan ay naglaho. Ang natira na lang ay ang pangako ng isang bagong simula. Biglang may yumakap sa kanilang mga binti. Si Gabriel, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Yehey! Magiging nanay ko na si Mama Clara. Natawa silang pareho. Umupo si Ricardo at binuhat ang anak. Si Clara naman ay yumakap sa kanilang dalawa. At doon, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng takip silim,
Isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilyang sinubok ng pagtataksil, binuo ng katotohanan, at pinagtibay ng pag-ibig na wagas. Ang kanilang dula ay tapos na, at ang tunay na buhay ay ngayon palang magsisimula. Ah,